Magandang araw po, mga kababayan nating OFW, mga lolo at lola, at sa lahat ng mahilig bumiyahe. Welcome po sa Bantay Airport and Travel, ang inyong mapagkakatiwalaang gabay sa ligtas at abalang free na paglalakbay. Ngayong taong 2026, lalo na sa kasagsagan ng travel season, marami sa atin ang excited na bumiyahe, umuwi, magbakasyon o bumalik sa trabaho sa ibang bansa. Ngunit alam nyo ba na sa bawat international connecting flight, mayroong isang lihim na patibong na maaaring magdulot ng matinding abala, pagka-offload at pagkasayang ng ating pinaghirapan na pera at oras? Hindi po ito simpleng delay o nawawalang maleta. Mas malalim po ang problema. Ang patibong na ito ay ang hindi inaasahang pangangailangan ng isang dokumento na tinatawag na transit visa, na madalas po ay hindi natin napapansin hanggang sa huli na ang lahat at nakaharap na tayo sa boarding gate o sa immigration officer. Ilang beses na po tayong nakarinig ng kwento ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga senior citizen at OFW, na may kumpletong ticket, valid passport at visa sa final destination, pero hindi pa rin pinayagang sumakay sa connecting flight. Ang dahilan? Kulang sa transit visa. Nako, ang sakit po sa loob, hindi ba? Akala natin ay okay na dahil may ticket na tayo, pero meron pa palang hidden requirement na hindi natin alam. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lang nagdudulot ng stress at pagkabigo, kundi pati na rin ng malaking gastusin dahil sa kailangan mong i-rebook ang flight, maghanap ng hotel sa gitna ng biyahe, o mas malala, baka tuluyan kang ma-offload at hindi makarating sa iyong destinasyon. Sa video na ito, hihimayin natin ang bawat anggulo ng connecting flight trap. Tutuklasin natin kung ano ba talaga ang transit visa, kailan mo ito talagang kailangan, at paano maiiwasan ang mga karaniwang pagkakamali na nagiging dahilan ng pagkakabiti ng ating mga kababayan sa gitna ng kanilang biyahe. Ito ang iyong ultimate insider guide para hindi ka mabiktima ng ganitong patibong. Kaya po, mga kabayan, manatili po kayo at panoorin ang buong video na ito para maging handa at protektado sa inyong mga international connecting flights ngayong 2026. Una po sa lahat, alamin muna natin. Ano ba ang transit visa? Ang transit visa po ay isang uri ng visa na nagbibigay pahintulot sa iyo na dumaan sa isang bansa, kadalasan sa airport, nang hindi mo aktwal na pinapasok ang bansa. Parang dadaan ka lang po sa gate, hindi ka papasok sa bakuran. Ang layunin nito ay para makalipat ka mula sa isang flight patungo sa isa pa na magdadala sa iyo sa iyong final destination. Ang problema po, hindi lahat ng bansa ay pare-pareho ang patakaran at hindi rin lahat ng connecting flight ay nangangailangan ng transit visa. Dito po nagkakaroon ng kalituhan. Kailan mo po ba ito kailangan? Ito po ang critical. May mga bansa po na kahit international transit area lang ang pupuntahan mo, kailangan mo pa ring kumuha ng transit visa. Ang pinakakaraniwang halimbawa po dito ay ang Estados Unidos, Canada, at ang mga bansang sakop ng Schengen area sa Europe. Kung ang iyong connecting flight ay dadaan sa alinman sa mga bansang ito, halos sigurado po na kailangan mo ng US Transit Visa o mas madalas ang Full US Visitor Visa dahil sa patakaran nilang No Transit Without Visa. Mayroon din pong ibang sitwasyon. Halimbawa, kung kailangan mong lumipat ng terminal na nasa labas na ng International Transit Area o kung napakababa ng layover time mo at kailangan mong mag-recheck ng bagahe, maaaring kailanganin mo pa ring dumaan sa imigrasyon at kumuha ng visa. O kaya naman, kung ang iyong layover ay napakahaba na umaabot ng 12 oras o higit pa at kinakailangan mong mag-hotel sa labas ng airport, kailangan mo na po ng valid entry visa para sa bansang iyon. Hindi po sapat na sabihin mong transit lang ako dahil ang paglabas ng airport ay nangangahulugan ng pagpasok sa kanilang teritoryo. Mahalaga po na malaman na ang requirement na ito ay nakadepende sa iyong nationality, ang bansang pinanggalingan mo, ang bansang pupuntahan mo, at ang mga bansang dadaanan mo. Kaya bago po kayo mag-book, lalo na kung may connecting flight, huwag po kalimutan na mag-research hindi lang sa iyong final destination, kundi pati na rin sa bawat transit country.
Isa po sa pinakamalaking patibong sa connecting flights na madalas hindi alam ng ating mga kababayan ay ang pagkakaiba sa pagitan ng single ticket at separate tickets. Akala po natin pareho lang, pero malaki po ang implikasyon nito sa inyong transit visa at sa buong biyahe. Ano po ang ibig sabihin ng single ticket? Ito po ay kapag nag-book kayo ng isang kumpletong itinerary mula sa inyong pinanggalingan hanggang sa inyong final destination, kahit pa may dalawa o higit pang flights kayo. Halimbawa, Manila to Dubai, then Dubai to London, at lahat ng iyan ay nasa iisang booking at ticket number. Sa ganitong sitwasyon, karaniwan po ay ang airline na ang bahala sa inyong koneksyon. Ang inyong bagahe ay direkta ng i-check-in hanggang sa inyong final destination at kayo ay mananatili sa International Transit Area sa Dubai. Sa ganitong setup, mas maliit po ang chance na kailanganin nyo ng transit visa. Maliban na lang kung ang transit country ay may mahigpit na no transit without visa policy gaya ng US at Canada. Ngayon, dito po tayo sa separate tickets. Ito po ang madalas na nagiging patibong. Ito po ay kapag nag-book kayo ng dalawang magkaibang tickets, halimbawa, isang ticket mula Manila to Dubai at isa pang hiwalay na ticket mula Dubai to London. Ginagawa po ito ng marami para makatipid sa pamasahe. Ang problema po, kapag separate tickets, ituturing po kayo ng airline na parang bagong pasahero sa bawat leg ng biyahe. Ito po ang magiging resulta. Una, sa Dubai, kailangan nyo pong lumabas ng imigrasyon, kunin ang inyong bagahe, at pagkatapos ay mag-check-in ulit para sa inyong flight papuntang London. Ang paglabas po ng immigration at pagpasok ulit ay nangangailangan ng visa sa Dubai. Kung wala kayong Dubai visa, dyan po kayo magkakaproblema. Pangalawa, kung magkaiba po ang airline, mas lalong lumalaki ang posibilidad na kailangan nyo talagang lumabas ng airport para mag-check-in sa ibang terminal. At pangatlo, kung may delay po ang inyong unang flight at hindi kayo umabot sa inyong connecting flight na may separate ticket, hindi po responsibilidad ng airline ang inyong missed connection. Mawawala po ang inyong pangalawang ticket at kailangan nyo pang bumili ng bago. Kaya po, mga kabayan, kung may connecting flight kayo, lalo na kung gagamit kayo ng iba't ibang airline, doblehin po ang pag-iingat. Mas mainam na mag-book ng single ticket kung kaya para mas assured ang inyong transit. Ang haba po ng inyong layover ay isa pang mahalagang detalye na dapat nating bigyan ng pansin. Hindi po lahat ng layover ay pare-pareho at ang tagal nito ay maaaring magdikta kung kailangan nyo ba ng transit visa o hindi. Kung ang inyong layover ay maikli lang, halimbawa 2 hanggang 5 oras, karaniwan po ay mananatili kayo sa International Transit Area ng airport. Sa loob po ng transit area, hindi kayo technically na pumapasok sa bansa, kaya sa maraming kaso, hindi nyo po kailangan ng visa, maliban na lang kung may specific na patakaran ng bansa gaya ng US at Canada. Ngunit paano naman po kung ang inyong layover ay napakahaba? Halimbawa, 8 oras, 10 oras o higit pa. Dahil po sa tagal ng paghihintay, baka maisipan nyo na lumabas ng airport para magpahinga sa hotel, mag-sightseeing, o kumain sa labas. Dito po nagkakamali ang marami. Ang paglabas po ng International Transit Area, kahit pa sa loob lang ng airport complex, ay nangangailangan ng valid entry visa para sa bansang yon. Hindi po sapat na mayroon kayong connecting flight. Kapag lumabas kayo, itinuturing na po kayo na pumasok sa kanilang teritoryo at kung wala kayong visa, dyan po kayo mahaharap sa malaking problema sa imigrasyon. Meron din po kasing mga airport na malalaki at may iba't ibang terminal na magkakalayo. Kung ang inyong connecting flight ay nasa ibang terminal at ang terminal na iyon ay hindi konektado sa International Transit Area o kinakailangan nyo pang sumakay ng shuttle bus na lumalabas ng airport premises, kailangan nyo na po ng visa. Kaya po, bago kayo magplano na lumabas ng airport para mag-explore o magpahinga sa hotel, siguraduhin po muna na meron kayong tamang visa. Kung wala, manatili na lang po sa loob ng International Transit Area para maiwasan ang anumang abala. Para po sa ating mga senior citizen, lalo na kung may maintenance medication kayo, ang mahabang layover ay maaaring maging hamon. Kaya po, planuhin ng mabuti ang inyong layover.
Kung kailangan talagang mag-hotel, siguraduhin na mayroon kayong visa. Kung hindi, ihanda po ang inyong sarili para sa mahabang paghihintay sa airport. Ang pagiging handa po ang susi para sa isang stress-free na biyahe. Ang isyu po ng bagahe ay isa pang kritikal na punto na madalas nagiging sanhi ng problema sa connecting flights. Akala po ng marami, kapag na-check-in na ang maleta, dire-diretso na ito sa final destination. Ngunit hindi po ito laging totoo at dito po maaaring magsimula ang isa pang uri ng connecting flight trap. Kung ang inyong booking ay isang single ticket at ang lahat ng flights ay nasa ilalim ng iisang airline o partner airlines, karaniwan po ay direkta ng i-check-in ang inyong bagahe hanggang sa inyong final destination. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan pang kunin ang inyong maleta sa transit country. Ito po ang pinakamadaling sitwasyon at mas maliit ang chance na kailanganin nyo ng transit visa dahil mananatili kayo sa international transit area. Ngunit, may mga pagkakataon po na kailangan nyo talagang kunin ang inyong bagahe sa transit country at i-recheck ito para sa inyong susunod na flight. Kailan po ito nangyayari? Una, kung nag-book kayo ng separate tickets, gaya ng napag-usapan natin kanina. Dahil po magkaiba ang booking, hindi po automatikong ililipat ng airline ang inyong bagahe. Kailangan nyo pong lumabas ng immigration, kunin ang inyong maleta, at saka mag-check-in ulit sa departure area para sa inyong connecting flight. Ang paglabas po ng immigration ay nangangailangan ng valid visa sa transit country. Pangalawa, kung ang inyong connecting flight ay sa ibang airline na walang code share agreement sa inyong unang airline o kung may long layover kayo na lampas sa 24 oras, posible ring kailanganin nyo na kunin ang inyong bagahe. Mayroon din pong mga bansa na sa kanilang patakaran, kailangan talagang dumaan sa customs ang lahat ng bagahe kahit pa-transit lang ang pasahero. Para maiwasan po ang dilema na ito, napakahalaga na bago pa man kayo bumiyahe, kumpirmahin niyo po sa inyong airline kung ang inyong bagahe ay check-through hanggang sa inyong final destination o kung kailangan niyo itong kunin at i-recheck. Isulat po ang sagot ng airline at itago. Kung kailangan niyo talagang kunin ang inyong bagahe, siguraduhin niyo po na mayroon kayong tamang visa para sa transit country. Huwag po nating hayaan na ang simpleng issue sa bagahe ang maging dahilan ng pagka-offload o pagkaantala ng ating biyahe. Ngayon po, pag-usapan natin ang isang napaka-critical na tanong. Kapag nagkaroon ng problema sa connecting flight at transit visa, sino po ba ang may pananagutan? Ang airline ba o ang pasahero? Ito po ay isang mahalagang punto na dapat nating malaman para hindi tayo malito at para alam natin ang ating mga karapatan at responsibilidad. Sa pangkalahatan po, ang bawat pasahero ay may pangunahing responsibilidad na siguraduhin na kumpleto ang lahat ng kinakailangang dokumento sa paglalakbay. Kasama po rito ang valid passport, visa sa final destination, at ang pinakamahalaga sa ating pinag-uusapan, ang transit visa para sa mga bansang dadaanan. Ang airline po ay may karapatan at obligasyon pa nga na i-deny ang boarding ng isang pasahero kung kulang ang mga kinakailangang dokumento sa pagpasok sa transit country o sa final destination. Hindi po ito pananakot, kabayan, kundi isang international na patakaran upang maiwasan ang pagiging illegal na manggagawa o overstaying sa isang bansa. Kung pinasakay ka ng airline ng walang tamang dokumento at pinabalik ka ng imigrasyon ng transit country, may malaking multa po na babayaran ng airline. Kaya po, huwag po tayong magtampo sa airline staff kung hihingin nila ang inyong visa o iba pang dokumento. Ginagawa lang po nila ang kanilang trabaho. Ang kanilang sistema ay konektado sa IATA Thematic Database na siyang naglalaman ng lahat ng visa requirements para sa bawat bansa at nationality. Kung sasabihin po ng sistema na kailangan nyo ng transit visa at wala kayo, may karapatan po silang pigilan kayo sa paglipad. Ngunit, may responsibilidad din po ang airline. Dapat po ay malinaw nilang ipaalam sa inyo ang anumang critical na requirement sa inyong booking process. Kung nag-book kayo ng single ticket at may nakaligtaan silang sabihin sa inyo, maaaring may pananagutan sila. Subalit, sa karanasan po, mas madalas na ang impormasyon ay nandoon sa fine print o sa website nila
at tayo po ang hindi nakapagbasa o nakapagtanong ng maaga. Ang pinakamabisang paraan po ay ang maging proactive. Huwag po tayong umasa lang sa airline. Bilang mga pasahero, lalo na po ang ating mga senior citizen at OFW na mas madalas bumiyahe, kailangan po nating maging bantay sa ating sariling dokumento. Doblehin po ang pag-verify sa bawat detalye ng biyahe upang maiwasan ang anumang abala. Ngayon po, matapos nating malaman ang mga panganib, paano po ba natin maiiwasan ang connecting flight trap? Narito po ang mga kritikal na hakbang na dapat nating gawin, lalo na ngayong 2026, para maging ligtas at abalang free ang ating biyahe. Unang-una, at ito po ang pinakamahalaga, mag-research ng maaga at maigi. Huwag po kayong basta-basta mag-book. Alamin po hindi lang ang visa requirements ng inyong final destination, kundi pati na rin ang bawat bansa na inyong dadaanan, gaano man kaikli ang layover. Gamitin po ang official websites ng embahada ng bawat bansa o ang IATA Thematic Database na ginagamit din ng airlines. Makikita po ito online at ito ang pinakamapagkakatiwalaang source ng impormasyon. Pangalawa, direktang makipag-ugnayan sa inyong airline. Tawagan po ang customer service ng airline na inyong gagamitin at kumpirmahin ang kanilang patakaran sa transit visa para sa inyong nationality at itinerary. Tanungin po ng malinaw kung kailangan nyo bang lumabas ng transit area, kunin ang inyong bagahe o lumipat ng terminal. Kung ang flight nyo ay may iba't ibang airlines, tawagan po ang bawat isa. Pangatlo, kung maaari, mag-book ng single ticket. Kung ang inyong budget ay kaya, mas mainam po na mag-book ng isang ticket mula sa inyong pinanggalingan hanggang sa inyong final destination. Mas maliit po ang chance na magkaroon kayo ng problema sa transit visa at sa bagahe. Pang-apat, maglaan ng sapat na layover time. Kung hindi maiiwasan ang connecting flight at lalo na kung may separate tickets, maglaan po ng sapat na oras sa pagitan ng inyong mga flights. Minimum po ay 3 hanggang 4 na oras, pero mas mainam po kung 6 na oras o higit pa para may allowance kayo sa delays at sa pagkuha ng bagahe. Panglima, kumpirmahin ang baggage handling. Gaya po ng napag-usapan natin, siguraduhin po kung ang inyong bagahe ay direkta na sa final destination o kung kailangan nyo itong kunin at i-recheck. Kung kailangan i-recheck, kailangan nyo po ng visa. Pang-anim, consider travel insurance with coverage for missed connections. May mga travel insurance po na nagbibigay proteksyon kung ma-miss nyo ang inyong connecting flight dahil sa delays ng unang flight. Basahin po ng mabuti ang terms and conditions. At para po sa ating mga senior citizen, huwag po kayong mahihiyang humingi ng tulong sa travel agent kung nalilito kayo. Mas mainam po na magbayad ng kaunti sa travel agent kaysa magkamali sa pag-book at mawalan ng mas malaking pera. Ang pagiging handa po ang inyong pinakamabisang pananggalang. Sa kabila po ng lahat ng paghahanda, may mga pagkakataon po talaga na hindi maiiwasan ang problema. Paano po kung na-offload na kayo o naipit sa transit country dahil sa transit visa issue? Huwag po kayong magpanik, mga kabayan. Mayroon po tayong magagawa. Narito po ang mga hakbang na dapat nating tandaan. Una, yung manatiling kalmado at makipag-usap sa airline staff. Ang pagiging kalmado po ay napakahalaga. Lapitan po ang airline staff sa check-in counter o sa boarding gate at ipaliwanag ang inyong sitwasyon. Hilingin po ang kanilang tulong at tanungin kung mayroon bang ibang option tulad ng rebooking ng flight o pagbibigay ng visa on arrival kung applicable. Maaaring mayroon silang discretion o paraan para matulungan kayo, lalo na kung ang problema ay dulot ng hindi malinaw na impormasyon. Pangalawa, kontakin ang Philippine Embassy o consulate sa transit country. Hanapin po ang contact details ng pinakamalapit na Philippine Embassy o consulate sa bansang pinagdaanan niyo. Sila po ang inyong gobyerno na maaaring magbigay ng payo o assistance sa inyong sitwasyon. I-explain po ang nangyari at hilingin ang kanilang guidance. Para po sa ating mga OFW, maaari din kayong kumontak sa DMW o OBAWA hotline. Pangatlo, ipagbigay alam sa inyong pamilya
o mga mahal sa buhay. Napakahalaga po na ipaalam agad sa inyong pamilya ang inyong sitwasyon para hindi sila mag-alala. Magbigay ng detalye kung saan kayo naroroon at kung ano ang nangyari. Kung mayroon kayong emergency contact sa inyong cellphone, ito po ang oras para gamitin iyon. Pang-apat, i-document ang lahat ng nangyari. Kumuha po ng kopya ng anumang papel mula sa airline or immigration. Itago po ang inyong tickets at boarding passes. Ito po ay magiging mahalaga kung kailangan nyo ng proof para sa insurance claim o kung may reklamo kayo sa airline. Kung mayroon po kayong travel insurance, makipag-ugnayan agad sa kanila para malaman ang inyong coverage. Panglima, gumawa ng Plan B. Kung wala ng ibang option, kailangan nyo pong magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang. Ito ba ay ang pagbili ng bagong ticket o ang paghahanap ng hotel sa transit country habang inaayos ang visa? Maghanda po sa posibilidad na maaaring magastos ito, kaya mahalaga po ang pagkakaroon ng emergency fund. Alalahanin po mga kabayan na ang Bantay Airport and Travel ay laging nandito para magbigay ng impormasyon. Ang pagiging handa at may kaalaman po ang inyong pinakamabisang sandata laban sa anumang abala sa paglalakbay. Ayan po, mga kabayan, mga lolo at lola, at sa lahat ng ating mga OFW. Tinalakay na po natin ng detalyado ang connecting flight trap at ang mga transit visa secrets na dapat nating malaman ngayong 2026. Ang layunin po ng Bantay Airport and Travel ay hindi po para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Sa bawat biyahe, lalo na sa international connecting flights, ang pagiging handa ang inyong pinakamabisang pananggalang laban sa anumang abala, pagka-offload o pagkasayang ng inyong oras at pinaghirapan. Ulitin po natin ang pinakamahalagang aral. Mag-research ng maaga at maigi. Alamin po ang visa requirements hindi lang ng inyong final destination, kundi pati na rin ng bawat bansa na inyong dadaanan. Kumpirmahin po sa airline ang kanilang patakaran sa transit, lalo na kung may separate tickets kayo o kung kailangan nyo ng recheck ng bagahe. At kung nagkaroon man ng problema, manatiling kalmado at alamin ang inyong mga karapatan at kung sino ang maaaring tumulong. Sa pagpapatuloy ng travel season ngayong 2026, asahan po natin na mas magiging mahigpit ang mga patakaran sa airports sa iba't ibang bansa. Kaya po, ang pagiging updated at maalam ay hindi na po option, kundi isang obligasyon para sa ating kaligtasan at kapayapaan ng isip. Huwag po nating hayaan na ang simpleng pagkakamali sa pagpaplano ang maging dahilan ng pagkasira ng ating biyahe o ng ating mga pangarap. Kung mayroon po kayong natutunan sa video na ito o kung mayroon kayong mga sariling karanasan sa connecting flights at transit visa, ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking tulong sa iba pa nating kababayan. At kung gusto nyo po ng mas marami pang praktikal na gabay at kritikal na babala para sa inyong paglalakbay, huwag po kalimutang mag-subscribe sa Bantay Airport and Travel, i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood at tandaan, sa Bantay Airport and Travel, laging protektado at handa ang bawat Pilipino sa paglalakbay.